Isang umaga dahil sa mahabang traffic sa highway, mas pinili ni Ryotsu na sa shortcut na lang dumaan para hindi siya malate sa trabaho. Gayunpaman dahil looban at maraming bahayan ay hindi naiwasan ni Ryotsu na may madisgrasya siya sa daan lalo na at nagmamadali siya. Nakarating man sa tamang oras ay nasira naman niya ang pinto ng opisina kaya sinabi ni Yoichi na malalagot na naman si Ryotsu sa kanilang chief. Hindi na iyon inisip pa ni Ryotsu bagkus umupo na ito nang nakataas pa ang paa sa mesa sa pag-aakalang wala pa ang kanilang chief. Ngunit laking gulat nito nang makitang nasa likod niya lang pala iyon. Nagarimbal ang mga tenga ni Ryotsu nang sigawan siya ng chief at pagkatapos ay sinermonan pa dahil sa kanyang mga kilos. Sinubukang pangaralan ng chief si Ryotsu sa pamamagitan ng isang kanta pero dahil sa pagiging isip bata nito ay sumuko na lang din ito. Maya-maya pa ay ibinigay na ng chief ang sweldo ni Ryotsu bagay na ikinatuwa nito dahil makakabili na umano siya ng bagong remote control car. Ngunit dahil nasira niya ang pinto at ang bisikleta ay ikinaltas iyon ng chief sa kanyang sweldo. Hindi nagtagal ay nagdating na rin doon ang kanyang mga napinsala sa daan kanina para maningil ng danyos kaya sa huli ay barya na lang ang natira sa kanya. Pilit na nagmakaawa si Ryotsu sa kanilang chief na pautangin muna siya ng panggastos ngayong buwan pero sa halip ay sinabihan pa niyon sina Reiko at Yoichi na huwag siyang pauutangin. Dahil doon ay nainis si Ryotsu at sinabihan pang makasarili ang chief pero umalis lang ito at sinabing wala itong pakialam kahit mamatay pa ito sa gutom. Dahil 160 yen lang ang pera ni Ryotsu ay idinaan na lang nito sa tulog ang kanyang gutom. Nang magising at mapansin na wala si Reiko sa opisina ay pasimple itong gumapang papunta sa locker niyon para kuhanin ang pagkain ng katrabaho, ngunit ang hindi niya alam ay batid ni Reiko na gagawin niya iyon kaya nilagyan siya nito ng patibong. Dahil palpak ang plano ay nabaling kay Yoichi ang panghihingi ni Ryotsu ng pagkain. Nakipag-agawan nito hanggang sa tumilapon sa labas ang bento at tinangay pa iyon ng aso kaya sa huli ay wala ring nakain si Ryotsu. Dahil doon ay nagluto na lang si Ryotsu ng luma at tira-tirang rice cake bagay na ikinagulat ni Yoichi dahil may amag na umano ang rice cake na iyon. Gayunpaman hindi na iyon alintana ng gutom na si Ryotsu at kumuha pa ito sa mga tanim ni Reiko para gumanda umano ang itsura ng pagkain niya. Inakala ni Ryotsu na makakakain na siya pero bigla siyang itinapon ni Reiko palabas dahil sa pagkuha niya sa mga tanim na bulaklak nito. Kinahapunan habang naglalakad pa uwi ay naamoy ni Ryotsu ang pagkain ng isang batang nasa palaruan. Dahil desperado ng makakain ay hinamon niya ang bata ng isang kompetisyon. Magpapataasan sila ng score sa laro at kung siya ang mananalo ay kailangang ibigay sa kanya ng bata ang takoyaki nito. Kung ang bata naman ang mananalo ay ibibigay niya rito ang koleksyon ng kanyang mga video game o di kaya ay ang mga figurean. Pumayag ang bata pero naiisip ni Ryotsu na kailangan niyang manalo kaya naman ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa huli ay nagawa niyang mahigitan ang score ng bata pero nang abutin niya na ang takoyaki ay may bigla namang dumaan na mabilis na sasakyan kaya nadapa si Junpei sa pag-iwas at tumilapon sa lupa ang pagkain. Agad niyang hinabol ang sasakyan pero dahil hindi niya iyon aabutan na tumatakbo lamang ay nanghiram ito ng bisikleta. Muli ay ginamit ni Ryotsu ang shortcut na daan para maabutan ang driver ng sasakyan, at hindi niya rin naiwasan na may maabala muli at mapinsala habang dumadaan. Muntik na rin niyang mabangga ang tatawid na aso kaya bumangga siya sa pader para maiwasan iyon. Dahil doon ay nagkasira-sira na ang bisikleta pero patuloy pa rin si Ryotsu sa paghabol sa kriminal. Maya-maya pa ay tumilapon na siya sa daan at nahulog sa sirang manhole pero sa huli ay nagawa pa rin namang mahuli ni Ryotsu ang kriminal kaya binati siya ng mga tao at ng katrabaho niya. Ayon naman kay Yoichi, 8 taon na umanong pinaghahanap ang kriminal na nahuli ni Ryotsu kaya ibig sabihin ay makakatanggap ito ng pabuya, bagay na labis na ikinatuwa ni Ryotsu dahil sa wakas ay may panggastos na siya ngayong buwan. Ngunit galit na dumating ang kanilang chief sapagkat marami na naman ang nagrereklamo tungkol kay Ryotsu dahil sa mga nasira nito sa daan. Bilang kabayaran ay sinabi ng chief na ibabayad niya ang sweldo ni Ryotsu para sa susunod na buwan kaya labis na naghinagpis ang pulis. Kinabukasan habang ninanamnam ng chief ang magandang panahon at ang katahimikan ay bigla itong nagtaka kung bakit tahimik sa opisina. Iniisip niya na baka nagtatamad-tamadan na naman si Ryotsu pero nang makitang abala iyon sa pagtatrabaho sa loob ng opisina ay naiyak pa sa tuwa ang chief. Gayunpaman, mabilis na napawi ang saya nito nang malaman na papel ng kasunduan lang pala ang ginagawa ni Ryotsu. Sumabog sa galit ang chief kaya kinailangan pa nitong uminom ng gamot para kumalma. Maya-maya pa ay tinanong na lang ng chief kung dumating na ba si Nakagawa, ang medyo matalino at mayamang pulis na tagapagmana ng Nakagawa Corporation. Sinabi ng chief na simula ngayon ay magiging partner at responsibilidad na ni Ryotsu si Nakagawa, ngunit sa pagdating yun ay napansin ng chief na mukhang nadagdagan pa sila ng isa pang sakit sa ulo tulad ni Ryotsu. Dahil doon ay ipinaubaya na ng chief kina Yoichi at Reiko ang pag-iintindi sa dalawa para makapagpahinga na ito. Maya-maya pa ay ginawa na nila ang kani-kanilang trabaho.
Habang nagbabantay si Nakagawa sa labas ay isang matanda ang nagtanong dito ng direksyon pero dahil hindi rin pamilyar sa lugar ay ginising nito ang natutulog na si Ryotsu. Ipinakita ng matanda ang litrato ng hinahanap niyang restaurant pero dahil 50 taon na ang tagal niyon ay tumanggi si Ryotsu na tulungan ang matanda. Gayunpaman, mabilis na bumaling pabalik si Ryotsu nang sabihin ng matanda na bibigyan siya ng gantimpala kapag tinulungan niya ito sa paghahanap. Agad nilang tinalakay ang tungkol sa hahanaping lugar sapagkat paalis na rin ang matanda mamayang alauna ng hapon. Dahil doon ay nagpatawag kaagad si Nakagawa ng sasakyan, ngunit naipit lang sila sa kalagitnaan ng trapiko. Para umabot sa tamang oras ay nag-iba sila ng daan pero dahil ilegal ang kanilang ginagawa ay hinabol sila ng 2 pulis na babae. Bagamat nagdududa na si Nakagawa kung may lulusot pa nila ang sasakyan sa mga eskinita ay hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Ryotsu alang-alang sa pabuya na matatanggap niya. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa harap ng Tokyo University of the Arts kung saan pinahinto muna ng matanda ang sasakyan. Sinariwa nito ang kanyang mga alaala sa paaralang iyon pati na rin sa isang restaurant kung saan nahulog ang kanyang puso sa isang babaeng nagtatrabaho doon. Nang malapit na silang gumraduate ay inalagaan din siya ng babae noong nagkasakit siya. Hindi nagtagal ay gumaling na siya at plano niya sanang bigyan ng regalo ang babae bilang pasasalamat sa pag-aalaga niyon sa kanya pero dahil wala siyang sapat na pera ay tanging painting na lang ang naibigay niya doon. Pagkatapos ng nangyaring iyon ay agad na lumipad ang matanda papuntang Paris upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kaya hindi niya na nagawang aminin sa babae ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Bago pa man tuluyang maubos ang kaunting oras doon ng matanda ay inaya na ito ni Ryotsu na hanapin na ang restaurant. Ipinagtanong nila sa ilang nadadaanan ang kinaroroonan ng restaurant ngunit kahit isa ay walang nakapagturo ng lokasyon nito. Nang nawawalan na ng pag-asa ang matanda ay biglang sumigaw si Ryotsu at sinabing nakita niya na ang restaurant kaya agad nila iyong pinuntahan. Noong una ay nahihiya pang pumasok ang matanda dahil iniisip nito na nakakahiya sa pamilya ng babaeng nagustuhan niya pero hindi nagtagal ay lumabas na iyon mula sa restaurant. Sa kabila ng matagal nilang hindi pagkikita ay nakilala pa rin nila ang isa't isa. Sa labas naman ay natutuwa namang iniisip ni Ryotsu kung magkano kaya ang ibibigay na pera sa kanya ng matanda. Maya-maya pa ay inihatid na nila si Toki sa terminal at doon na rin ito ibinigay kay Ryotsu ang kanyang pabuya at pasasalamat sa pulis. Pagkaalis ay agad na binuksan ni Ryotsu ang nakabalot na papel, ngunit nadismaya ito nang makita na painting pala ang laman yon at hindi pera. Isang binata ang nadaanan nila na nagpay-painting kaya ibinigay na dito ni Ryotsu ang painting pero laking gulat ng binata nang makita na kay Toki iyon. Pagkabalik sa opisina ay dumating na rin doon si Reiko at sinabi nito kay Ryotsu na ang matandang tinulungan ng dalawa kanina ay isang tanyag na tao sa buong mundo. Hindi makapaniwala si Ryotsu na sikat si Toki pero lalo itong nagulat nang sabihin ni Reiko na ang bawat painting yun ay nagkakahalaga ng 100 milyong yen. Dahil doon ay agad na tumakbo si Ryotsu para sana bawiin ang painting sa binatang pinagbigyan niya kanina. Nang sumunod na araw, napagpasyahan ni Ryotsu na magpaalam sa kanilang chief para sa isang araw na day off, ngunit nasigawan siya nito sapagkat pamali-mali umano siya dahil resignation letter pala ang naipasa niya. Nang mabasa ng chief ang sulat na gusto lang sanang manood ni Ryotsu ng Keimari Fireworks ay mas lalo lang itong nagalit sapagkat hindi umano makatarungan ang dahilang iyon bilang sila ay mga pulis. Dahil doon ay nag-iisip si Ryotsu ng paraan kung paano niya mapapapayag ang chief na mag-day off siya sa araw na iyon sapagkat simula pagkabata ay nakasanayan niya ng manood ng fireworks. Ngunit nahinto ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ng isang lalaki. Agad na napatakbo si Ryotsu dahil inakala nito na sisingilan siya ng lalaki sa kanyang utang pero ang totoo ay kailangan lang pala nito ng kausap. Problemado ito dahil sa sobrang tataas na ngayon ng mga gusali na tinitirhan ng mga tao kaya hindi na siya naririnig ng mga iyon tuwing naglalako siya ng kanyang paninda. Pero mabilis na nakaisip si Ryotsu ng ideya kung paano makakatulong hanggang sa maalala nito ang hot air balloon na nakita niya kanina. Dahil doon ay agad na nilapitan ni Ryotsu ang lalaking may-ari ng hot air balloon at nakiusap na hihiramin nila iyon ng kaibigan niya. Pumayag naman si Katsushika kaya isinama nito ang dalawa sa kanyang warehouse. Gayunpaman, hindi nila ipinapaalam kay Katsushika na gagamitin nila iyon para magbenta ng ramen sa mga matataas na gusali lalo na at wala namang lisensya ang lalaki para magbenta tuwing gabi. Pagkatapos matuto kung paano manipulahin ang hot air balloon ay agad na nagsimulang magbenta ng ramen ang dalawa. Saktong nagugutom ang dalawang binata na nakatira sa ika-30 palapag ng gusali pero tinatamad na ang mga itong bumaba para bumili ng pagkain, kaya nang makita ng mga ito ang hot air balloon na may nakasulat na ramen ay agad ng mga itong sinubukan na umorder. Noong una ay hindi pa ang mga ito makapaniwala dahil ngayon lang sila nakakita ng nagtitinda ng ramen gamit ang hot air balloon, hanggang sa lumapit na sina Ryotsu sa kanila para ibigay ang order nila.
Pagkatapos yun ay nagsunod-sunod na ang mga umorder sa dalawa, ngunit kung kailang paubos na ang tindang ramen ay saka naman may dumating na mga pulis. Dahil doon ay agad na pinatay ng dalawa ang ilaw sa hot air balloon, at kampante naman si Ryotso na hindi na sila makikita ng mga pulis dahil kinulayan nila iyon ng itim. Kinabukasan ay agad na sinabi ng chief sa tatlo ang tungkol sa namataang hot air balloon kagabi sa sentro ng lungsod. Ipinag-utos nito na hulihin nila iyon pero sinabi ni Ryotso na hindi iyon lilito mamayang gabi at nakipagpustahan pa talaga ito, bagay na ikinagalit ng chief. Dahil doon ay nakaisip si Reiko ng ideya na kung maaaresto o mano ni Ryotso kung sino man ang nagpapalipad ng hot air balloon ay papayagan na nila ito na mag-day off para makapanood ng fireworks. Sumang-ayon ang chief sa ideya kaya mapapansin na kinabahan bigla si Ryotso. Kinagabihan, nakita ni Ryotso si nakagawa sa bubong ng opisina at gamit nito ang starlight scope na kahalintulad ng ginagamit ng mga US Army. Kahit gabi ay maliwanag pa rin ang makikita sa pamamagitan ng starlight scope kaya naniniwala si nakagawa na mahahanap niya ang hot air balloon. Niyaya ni nakagawa si Ryotso na magbantay sa bubong pero nang biglang mapadaan doon ang lalaki ay agad na bumaba si Ryotso at sinabihan iyon na huwag dumaan sa kanilang istasyon dahil maaari siyang mapagsuspetsahan. Ngunit biglang lumapit sina Reiko dahil naisa na ng mga itong bumili nang biglang may tumawag sa telepono ng tindero. Dahil sa lakas ng kita ay nasanay agad ang lalaki na sabihin siya ang may-ari ng Flying Ramen pero agad din niya iyong binawi kaya mapapansin na napaisip si Reiko. Nang sumunod na gabi, dumating si Ryotso sa kanilang bodega dala ang bago nilang hot air balloon. Pinalitan niya iyon ng pangalan at modernisado na ito ngayon. Pagkarating sa sentro ng lungsod ay marami na agad ang mga nakaabang na customer kaya sinimula na agad nila ang pagtitinda. Tingid sa kaalaman ng dalawa na namataan sila ni Naoko kaya itinimbre na sila ng mga ito sa istasyon. Naubos na ang kanilang paninda, ngunit bigla nilang nakita ang sasakyan ng pulis na sumusunod sa kanila, kaya agad na pinatay ni Ryotso ang ilaw at pagkatapos ay nagpakawala ng makapal na usok para hindi na sila masundan ng mga pulis. Sa itaas naman ng istasyon ay nagtaka si nakagawa kung bakit wala siyang makita gamit ang starlight scope kaya sinuri iyon ni Reiko. Doon nila napansin na may nagpinta pala sa lens nito at isang tao lang ang posibleng gumawa niyon, sabi ni Reiko. Dahil doon ay sinubukan nito na tawagan ang numero ng Flying Ramen at saktong si Ryotso ang sumagot niyon kaya nakumpirma ni Reiko na tama ang kanyang hinala. Kinabukasan ay kinausap ng chief si Ryotso at pinayagan na ito na mag-day off para makapanood ng fireworks. Dahil doon ay masayang nagtinda sina Ryotso kinagabihan at dahil batid nito na alam na ni Reiko ang totoo ay niluubos na nila ang huling gabi ng pagtitinda. Ngunit biglang nagkaroon ng problema sa kanilang hot air balloon at hindi na nila iyon na-control hanggang sa tanggayan sila papunta sa kalagitnaan ng fireworks display. Pumutok ang lobo at doon na sumabog ang limpak-limpak na salaping kinita nila na sa halip na kumita ay nalugi pa ang dalawa. Makalipas ang ilang araw, dismayadong lumabas si Ryotso sa isang palaroan ng pachinko, sapagkat tanging isang piraso ng cup noodles lang ang napanalunan niya sa loob ng 5 oras na paglalaro at natalo rin siya ng 20,000 yen. Pagkarating sa kanilang istasyon ay nadatnan niyang nagtitingin ang 4 ng kanilang tiket upang malaman kung nanalo ang mga ito sa loto. Gayunpaman, nagdiretso lang si Ryotso sa loob para kumain ng noodles habang sinasabing dapat ang inuuna ng mga ito ay ang tungkol sa mga nangyayari sa mundo. Ngunit, isinumbat sa kanya ng chief ang tungkol sa paglaro naman niya ng pachinko pero iginiit ni Ryotso na magkaiba naman iyon dahil sa pachinko ay kailangan munang maghirap bago manalo. Maya-maya pa ay hinayaan na ng 4 si Ryotso hanggang sa natapos na nilang tingnan ang 40 tiket na kahit isa ay wala man lang nanalo. Dahil doon ay muling nagsermon si Ryotso nang biglang maalala ng chief na may isa pa siyang itinagong tiket noong nakaraang taon kaya tiningnan nito kung nanalo ba ang mga numerong iyon. Habang patuloy na nagsasalita si Ryotso sa tatlo, biglang nagulat ang chief nang mapagtanto na nanalo siya ng 3 milyon yen. Lalong nagulat ang chief at pinagpawisan pa ng malala nang biglang sabihin ni Ryotso na kung sakali mang manalo siya ay hindi niya iyon dapat na isikreto. Ngunit nakahalata kaagad si Ryotso na may itinatago siya dahil bigla niyang binago ang usapan at umangkop din sa kilos niya ang mga gawain umano ng mga taong tumitama sa loto ayon sa nakasulat sa libro. Dahil doon ay namilit na si Ryotso na makita ang tiket para makumpirma kung tumama nga ang chief. Gayunpaman pilit yung itinanggi ni Ohara kaya hinamon pa siya ni Ryotso na punitan ang tiket sa harap nila pero sa huli ay nalaman din nila ang totoo lalo na nang sabihin ni nakagawa na hanggang ngayon na lang ang pag-claim ng premyo kaya't inamin na rin iyon sa kanila ng chief. Ngunit pinangunahan agad siya ni Ryotso tungkol sa premyo sapagkat tumawag agad ito sa isang mamahaling restaurant upang magpa-reserve ng pinakamamahaling pagkain para sa 200 katao. Wala nang nagawa pa si Ohara kaya pagkatapos yun ay matagal itong hindi nakapasok sa trabaho. Makalipas ang ilang araw ay bumalik na si Ohara pero dala pa rin ito ang bigat na nararamdaman matapos magastos ang halos 3 milyon para lamang sa naganap na salo-salo.
Ngayon lang din niya nalaman na mula nang manalo siya sa loto ay nawili na si Ryotso na tumaya sa American Lotto na may papremyong 5.5 billion, bagay na labis niyang ikinagulat. Maya-maya pa ay dumating na si Ryotso at agad nitong binuksan ang mga bagong dating na tiket upang malaman kung nanalo na siya. Masinsin niyang inisa-isa ang mga numero hanggang sa mapagtanto niya na nanalo siya. Natigilan siya at pinagpawisan ng malala dahil hindi siya makapaniwala na nanalo siya ng 5.5 billion. Gaya ng ikinilos noon ni Ohara, naging ganoon din si Ryotso kaya nahalata ng mga ito na nanalo siya. Habang pinapaamin ng chief si Ryotso ay tiningnan naman ni Nakagawa ang mga numerong tinayaan nito, at doon na nakumpirma na tumama nga si Ryotso. Dahil nabuko na siya ay inilabas na lang ni Ryotso ang kanyang pagkatuwa, habang si Ohara naman ang namalitan ng kanyang pagkapanalo tulad ng ginawa niya rito. Naging laman ng dyaryo si Ryotso at pinutakti rin siya ng media para interviewin dahil sa laki ng kanyang napanalunan. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap na si Ryotso ng tawag mula sa American Bank upang sabihin na naideposito na ang pera sa kanyang account, kaya palihim siyang umalis upang hindi siya habulin ng media. Kinabukasan ay bumalik siya sa istasyon na nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng 3 milyong yen at may kasama na rin siyang bodyguard, si Sato. Pinabalato ni Ryotso sina Reiko at Nakagawa ng malaking halaga, ngunit sinabihan siya ng chief na dapat ay ipunin at itago niya ang kanyang pera, ngunit sa halip ay ibinigay na rin ni Ryotso kay Ohara ang 3 milyong yen bilang kapalit ng nagastos nito noon sa salo-salo. Pagkatapos ay niyaya ni Ryotso ang tatlo na magsaya at lumangoy sa perang napanalunan niya, sapagkat nais niya umano iyong gawin habang nasa kanya pa ang pera. Pinayuhan ng chief si Ryotso na mag-invest, ngunit sa halip ay ipinagmalaki na nito ang larwang helicopter na nabili niya dahil kasing laki iyon ng totoong helicopter. Masayang-masaya na si Ryotso habang pinapalipad ang remote niyang sasakyan dahil para sa kanya ay hindi naman niya estilo ang mag-ipon kaya gagastusin niya iyon hanggat gusto niya. Mula sa itaas ay ipinamudmud niya sa mga tao ang mga tiket na binili niya sa halagang 500 milyon, nang sa gayon kahit papaano ay makatulong siya sa mga ito. Ngunit, hindi niya namalaya na pati ang remote control ng helicopter ay naihagis niya na rin kaya bumulusok siya pababa, at nasira na rin ang helicopter na binili niya sa halagang 5 bilyon. Habang nanlulumo ay bigla namang dumating si Yoichi upang sabihin na kailangan palang magbayad ni Ryotso ng 30% ng tax o nagkakahalaga ng 1.6 bilyon mula sa napanalunan nito. Nang marinig iyon ay hindi na nakagalaw si Ryotso sa kanyang kinatatayuan, habang hindi naman makapaniwala ang chief na sa laki ng naging pera nito ay naubos lang din iyon kagad sa loob ng magdamag at nagkaroon pa ng utang na 1.6 bilyon. Pagkaraan ng ilang buwan ay dumating na ang panahon ng tag-araw. Habang nagbibisikleta ay hindi na kinaya ni Ryotso ang matinding init kaya huminto muna siya sa isang tindahan para bumili ng ice scramble. Pagpasok sa tindahan ay napansin ni Ryotso na bago na ang gilingge ng yelo ng matanda, at nang malaman na itatapon na nito ang luma ay naisip ni Ryotso na hingi na lang iyon. Pumayag ang matanda kaya pagkatapos kumain ay dinala na iyon ni Ryotso papuntang istasyon. Nagtaka sina Reiko kung ano ang gagawin doon ni Ryotso pero sinabi nito na kahit anong panahon naman ay gumagamit sila ng dinurog na yelo. Maya-maya pa ay tumayo na si Ryotso para kumuha ng yelo pero iminungkahi ni Reiko na mas magandang gamitin ang yelo na mula sa Alps o sa Antarctica. Nang marinig iyon ni Nakagawa ay sinabi nito na may ari-arian sila sa Greenland at maaari siyang magpadala ng yelo mula sa Artiko. Natuwa si Ryotso nang malaman ang tungkol doon kaya agad itong umorder kay Nakagawa. Mabilis na dumating ang yelo kaya nasabik si Ryotso at kaagad na nagbayad ng 10,000 yen kay Nakagawa, ngunit nang may baba ang yelo ay nagdulot iyon ng disgrasya sa ilan dahil nakaharang iyon sa daan. Gayunpaman, agad na kumuha si Ryotso ng yelo, at dahil binayaran niya iyon ng malaking halaga ay hindi niya binigyan ang humihingi na si Reiko. Pagkatapos makagawa ng ice scramble ay nagawa pa nito iyong ipagyabang kay Reiko pati ang napakasarap o manong lasa niyon kumpara sa yelo na kinuha lang sa freezer, bagay na ikinainis ng dalaga. Bagaman alam ni Ryotso na nakakaabala na ang malaking tipak ng yelo sa daan ay hindi niya iyon inintindi, bagkus nagpatuloy pa rin ito sa paggawa at pagkain ng ice scramble. Ipinagpapahili niya pa rin iyon kina Reiko kahit hindi na niya kayang ubusin at nabi-brain freeze na siya. Maya-maya pa ay napagtanto ni Ryotso na napakarami pa niyang yelo kaya inalok na nito sina Reiko at Nakagawa, pero dahil nakapangain na ang mga ito ng ice scramble ay tumanggi na ang dalawa. Dahil doon ay gumawa na lang si Ryotso ng maraming ice scramble na may iba't ibang lahok at pilit niyang inubos ang lahat ng iyon. Ngunit maya-maya pa ay dumating na si Chief Ohara sa istasyon at sinaway si Ryotso sa mga pinaggagagawa nito sapagkat marami na ang nagrereklamo. Sinubukan pang utuan ni Ryotso ang chief ngunit hindi iyon tumalab dito, bagkus pilit na ipinaalis kay Ryotso ang malaking tipak ng yelo. Dahil sa panghihinayang ay sinabi ni Ryotso na gagawin niyang ice scramble ang gabundok na yelo, bagay na ikinagulat ng kaibigan niya, kaya iminungkahi nito na ano kaya kung gawin na lang iyon ni Ryotso na dalusdusan ng ski.
Natuwa si Ryotso sa ideya dahil naisip nito na papatok iyon lalo na sa panahon ngayon kaya maaari siyang kumita ng limpak-limpak na salapi. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ryotso at agad na nitong dinurog ang yelo para gawing dalusdusan ng ski. Napaisip sina Reiko kung ano na naman ang binabalak ni Ryotso pero isa lang ang sigurado sila na iyon ay pagkakaperahan. Hindi nagtagal ay natapos na ang ipinagawang dalusdusan kaya umorder na si Ryotso ng mga ski at snowboard, at nagpaskil na rin siya ng presyo ng bawat kagamitang aarkilahin ng customer. Pagkatapos ay kinalansing niya na ang bell upang kuhanin ang atensyon ng mga tao at mapansin ang kanyang snowland. Pinagsana ng mga tao ang Ryotso Snowland kaya mabilis na kumita ng malaki si Ryotso. Hindi pa doon natapos ang negosyo ni Ryotso dahil nagtayo rin ito ng tindahan para sa dagdag na kita. Ngunit maya-maya pa ay dumating na ulit ang chief kaya agad na itinago ni Ryotso ang kanyang mga kinita at nagkunwaring hindi niya pinagkakakitaan ang snowland pero hindi niya nalinlang si Ohara. Dahil doon ay agad na tumakbo si Ryotso para hindi makuha ng chief ang kanyang mga kinita. Naghabulan sila hanggang sa maabala na ang mga customer at hindi nagtagal ay nasira at gumuho na ang dalusdusan. Samantala, walang kaalam-alam sa nangyayari ang Noy bagong dating lang na si Yoichi. Nakita na lang nito si Ryotso na nagpapagulong-gulong sa daan habang nakabalot sa malaking tipak ng yelo. Sa huli ay nakuha rin ng chief ang pera para ibalik sa mga tao, habang si Ryotso naman ay nagkasakit na dahil sa sobrang panlalamig sa yelo. Nang sumunod na araw, dalawang bata ang nagkakarera sa daan gamit ang bisikleta hanggang sa muntik na nilang mabangga ang isang matanda. Inihinto ni Reiko ang bisikleta ng mga ito at sinabihan na maging maingat, ngunit sa halip na makinig ay tumakas lang ang mga ito. Biglang naalala ni Reiko na mali-late na siya sa trabaho kaya tumakbo na ito, ngunit patuloy siyang naabala dahil sa ginang na nais magpasalamat sa kanya. Pagkaalis ay naantala na naman ang pagpasok ni Reiko dahil tinulungan niya sa pagtawid ang isang matanda. Napagsabihan pa niya ang isang driver sapagkat hindi ito makapaghintay na makatawid sila. Pagkatapos yun ay dumating naman sina Kamachi at Naoko para humingi ng tulong kay Reiko sapagkat may isang sasakyan na ilang araw nang nakahambalang sa tapat ng paaralan. Gamit ang megaphone, kinuha ni Reiko ang atensyon ng may-ari ng sasakyan pero nang dumating ang mga iyon ay nagkunwari lang ang mga ito na sira umano ang sasakyan at naghihintay lang sila sa pagdating ng mekaniko. Dahil doon ay kumuha na lang si Reiko ng airbag na inilagay niya sa ilalim ng kotse at iyon ang naging dahilan para tumilapon sa tabing daan ang sasakyan. Nagalit ang dalawang lalaki kaya kinalaban ng mga ito si Reiko pero sa huli ay wala naman silang nagawa dito. Pagkatapos yun ay saka palang nakarating si Reiko sa kanilang opisina at sinalubong siya ng nagrereklamong si Ryotso sapagkat hindi na umano ito nakapagtanghalian dahil late si Reiko. Bilang ganti ay ginawang utusan ni Ryotso si Reiko kahit sinabi naman nito ang mga dahilan kung bakit ito na late. Ngunit maya-maya pa ay biglang nainas si Reiko dahil sa pangmamaliit ni Ryotso sa kakayanan niya kaya pinagbabato niya ito ng unan. Nahinto lang iyon nang may tumawag kay Reiko para yayain ito na makipag-date pero dahil hindi naman niya kilala kung sino iyon ay pinatay niya na ang tawag. Ngunit ilang beses na may tumawag sa kanya at pare-pareho na sinabi ang nakita nila sa poster. Dumating si Yoichi sa opisina at ipinakita ang poster na siya palang tinutukoy ng mga tumawag. Saktong nagradyo si Naoko sa istasyon upang humingi ng backup tungkol sa sinusundan ng mga itong truck na siya umanong nagpapakalat ng mga poster ni Reiko. Agad na kumilos sina Reiko, ngunit habang naghihintay na makatawid ang dalawang bata na nakabisikleta ay biglang dumating ang rumaragasang truck kaya agad na hinila ni Reiko si Ryotso para sagipin nila ang dalawang bata. Dahil sa nangyari ay lalong nagalit si Reiko sa kung sino man ang driver ng truck kaya hindi niya ito tinigilan hanggat hindi nila naaabutan. Hindi nagtagal ay na-corner din nila ang truck at pinababa ang sakay nito upang tanungin kung bakit sila nagpapaskil ng poster ni Reiko. Ngunit, ang dalawang lalaki pala na siyang may-ari ng pink na kotse ang may kagagawan yun kaya ang mga ito naman ang hinabol ni Reiko. Ngunit nakalayo ang mga sospek nang mapahinto sina Reiko dahil sa pag-usok ng dala nilang sasakyan, kaya tumawag si Reiko kay Nakagawa para humingi ng tulong. Agad namang dumating si Nakagawa dala ang Audi 4 na sasakyan. Dahil pangkarera ang sasakyan ay maaabutan na sana ni Reiko ang dalawa pero napansin nila na paubos na pala ang gasolina ng sasakyan. Gayunpaman, nakaisip pa rin ng paraan si Ryotso dahil saktong may truck ng gasolina sa likuran nila, kaya kahit tumatakbo ang sasakyan ay pilit niyang nilagyan ang kotse nila. Dahil doon ay nahuli rin nila sa wakas ang dalawa, at sa huli ay napatunayan din ni Reiko na hindi porke babae siya ay mamaliitin na ng mga lalaki ang kakayahan niya. Kinabukasan sa opisina ay napanood ni Ryotso ang tungkol sa nalalapit na gaganaping Olympic game. Dahil doon ay biglang naalala ng chief at ni Ryotso ang tungkol kay Higurashi, na tulad ng Olympics ay nagpapakita lang iyon kada 4 na taon. Si Higurashi ay ang dating opisyal na nagtrabaho rin noon sa istasyon na iyon at dahil mga baguhan pa lang ang tatlo ay hindi nila iyon kilala.
Ayon sa chief ay ngayon ang pang-apat na taon na hindi paglitaw ni Higurashi, sapagkat ang huling beses ay noon pang ginanap ang Barcelona Olympic Game. Nagulat si Reiko nang malaman na ganoon katagal ang leave ng kapwa nila pulis, kaya sinabi ng chief na iyon ay dahil sa sobrang catamaran ni Higurashi, kaya isang beses kada 4 na taon lang iyon pumapasok. Dahil doon ay ipinag-utos ng chief kay Ryotso na dalhin doon si Higurashi. Agad na sumunod si Ryotso, pero nang paalis na sila ay nagtaka si Nakagawa sa kasuotan at dalang kagamitan ni Ryotso, gayong jijisingan lang naman nila si Higurashi. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa Smiley Hostel King, saan naroon ang animoy abandonadong silid ni Higurashi. Gamit ang chainsaw ay binuksan nila ang pinto at pagpasok sa silid ay bumungad sa kanila ang napakaraming insekto at mga sapot, at naglabasan din ang mga paniki nang buksan ni Nakagawa ang bintana ng silid. Napasigaw naman si Higurashi nang masulo ito sa liwanag ng araw, kaya agad nitong hiningi ang kanyang salmin sa mata. Nakilala ni Higurashi ang boses ni Ryotso, kaya nagtanong ito doon ng mga naganap habang ito ay natutulog lang. Maya-maya pa ay gumulong na si Higurashi papunta sa kanyang ref para kumuha ng makakain, pero dahil tamad nga ay si Nakagawa na ang nagbukas ng pinto ng ref. Umasngaw dito ang mabahong amoy ng mga nabubulok na pagkain, pero nagawa pa rin kainin ni Higurashi ang keso na galing doon. Pagkatapos ay naligo na si Higurashi sa washing machine, dahil sa pamamagitan yon ay hindi niya na kailangang kumilos para magkuskus ng katawan, at maging sa pagbibihis ay nakahiga rin ito. Maya-maya pa ay naglakad na sila palabas, pero nang malaman na lalakarin din nila ang papunta sa istasyon ay sinabi ni Higurashi na gamitin na lang nila ang kanyang bagong-bago pa sasakyan, dahil 2 beses niya palang iyong nagamit matapos mabili 20 taon na ang nakalipas. Ngunit palabas pa lang sana sila ay bigla namang bumangga ang kotse, kaya naglakad pa rin sila. Pagkarating sa istasyon ay pagod na pagod si Higurashi, kaya hindi na nito magawang batiin man lang ang chief. Dahil doon ay pilit itong itinayo ni Ryotso para ipakilala kina Yoichi, pero nang makita si Reiko ay parang sinaniban ng kalakasan si Higurashi na makipagkamay sa dalaga. Dahil doon ay agad na ipinakuha ni Ohara ang mga papeles ng kaso para ibigay kay Higurashi. May kakayahan kasi ito na kumilala ng mga kriminal, at iyon ang magiging daan para mahuli na nila ang mga iyon. Mabilis na pinakilos ni Ohara ang mga kapulisan para hulihin ang mga kriminal na itinuturo ni Higurashi. Pagkatapos ng isang patas na mga papel ay muling nakaramdam ng panghihina si Higurashi, kaya ipinamasahe ito ni Ryotso kay Reiko. Dahil doon ay itinuloy ni Higurashi ang kanyang trabaho, at gamit ang kamera ay may naituro na naman itong kriminal. Sa pagkakataong ito ay sina Ryotso na ang kumilos para hulihin ang suspect sa pagkawala ng mga underwear ni Amura, isang maganda at fashionistang babae. Habang nasa labas ng bahay ni Amura ay naramdaman ni Higurashi na may hukay ang lupa sa loob ng bahay ng aso na si Toko, kaya ibig sabihin ay ito lang ang kumukuha ng mga underwear ni Amura. Pagkatapos yun ay muling hinawakan ni Higurashi ang kamera, at doon nila nakita ang kaganapan kung saan isang bangko na lolooban ng magnanakaw 10 minuto mula ngayon. Agad na kumilos sina Ryotso at ipinabahala na kay Reiko ang tungkol sa kaso ni Amura. Dumating na ang tamang oras, kaya nang pumasok ang magnanakaw sa loob ay naroon na sina Ryotso na nagbalat kayo bilang isang babae na nagtatrabaho sa bangko. Sa huli ay tagumpay nilang nahuli ang magnanakaw, kaya natuwa si Ohara at binati sila nito. Gayunpaman, sinabi ni Reiko na dahil din iyon sa kakaibang kakayahan ni Higurashi, na kasalukuyan namang sinasamantala ni Ryotso sa pamamagitan ng pagtatanong ng mapapanalunan niya sa sugal. Ngunit nahuli siya ni Ohara, kaya nagdahilan na lamang si Ryotso. Muling hinawakan ni Higurashi ang kamera at doon nila nakita ang litrato ni Ryotso na mababangga ng truck. Nainis ito kay Higurashi at hindi pinaniwalaan ang nakita sa litrato, kaya para mapatunayang hindi iyon totoo ay lumabas si Ryotso. Dahil sa pag-aalala ay sinundan agad ito ni Nakagawa at Reiko, hanggang sa sumalpok na nga si Ryotso sa isang nakatigil na truck. Doon nila nakita na si Ryotso naman pala ang mismong bumangga sa nakaparadang truck. Muli ay nainis si Ryotso kay Higurashi, kaya sinabi niya na matulog na ulit ito, pero bago iyon ay pina-order muna ng chief si Reiko ng mga pagkain para kay Higurashi, at pinagupitan din nila ito ng buhok bilang paghahanda sa muling pagtulog nito ng matagal. Halos hindi makilala ni Reiko si Higurashi dahil tumaba ito matapos ubusin ang napakaraming pagkain, at hindi nagtagal ay nagpaalam na ito. Sa pag-alis nito ay hindi natuwa si Ryotso sapagkat sa susunod na 4 na taon ay siya na naman ang mauutusan na gumising doon, kaya nagtawanan na lang ang 4 sa loob ng opisina. Makalipas ang ilang araw, isang engranding kasal ang dinaluhan ni Reiko. Habang pauwi na sila ay napansin ni Reiko ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng tulay, pero dahil lasing na si Ryotso ay sinabi nito na baka namamalikmata lang si Reiko. Gayunpaman, binalikan pa rin nila ni Nakagawa ang tapat na iyon upang makasigurado, ngunit wala na ang lalaki doon. Kinabukasan ay hindi pa rin nakaka-move on ang chief sa naganap na engranding kasalan, habang ang lalaki pa rin sa tulay ng Kachidoki ang iniisip ni Reiko.
Dumating na sa istasyon ang may hangover pa na si Ryotsu pero sigaw ng chief ang sumalubong dito. Sa labas, isang kotse ang dinala ng tow truck na ayon kina Naoko ay nakitang nakaparada sa may tulay ng Kachidoki at wala umanong dumarating para kuhanin iyon. Dagdag pa ng mga ito ay may mga nakakita umano sa isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting formal na damit kaya napaisip si Reiko kung iyon din ba ang nakita niya kagabi. Agad na inalam ni Reiko kung sino ang nagmamay-ari ng dinalang kotse ni Naoko at ayon sa impormasyon ay Shiretori Jun ang pangalan na nakarehistro sa plaka ng sasakyan. Nang marinig ni Ryotsu ang pangalang iyon ay nagtanong ito kung anong meron at sinabi nito na kaibigan niya ang taong iyon noong mga bata pa sila. Sinabi ni Reiko na isang nagngangalang Shiretori Jun ang nag-iwan ng sasakyan sa may tulay pero bigla na lang umano iyong naglaho. Inisip ni Ryotsu na baka nagpunta doon si Jun para muling makita ang tulay ng Kachidoki. Dahil hindi maintindihan ni na nakagawa ang ibig sabihin ni Ryotsu ay ikinwento nito ang nangyari sa kanila noong elementary pa lang sila. Magkaklase sila noon ni Jun sa paaralan ng Daimo at dahil kwela si Ryotsu ay natutuwa dito si Jun. Naging magkaibigan sila at nang minsang isinama sila ni Jun sa bahay ng mga ito ay nalaman nila na mahilig ito sa mga tulay lalo na sa pinakamagandang tulay, ang Kachidoki Bridge. Pangarap ni Jun na makita ang Kachidoki Bridge sapagkat hindi pa niya iyon nararating kahit kalapit lang naman iyon ng bayan nila. Paborito niya ang Kachidoki Bridge dahil nagbubukas iyon pataas tuwing may dadaan sa ilalim. Para matupad ang pangarap ni Jun ay nagkayayaan sila na puntahan iyon lalo na at may kani-kanya naman silang bisikleta. Pagkarating doon ay saktong may ang bangka, ngunit hindi bumukas ang tulay. Nagtanong sila sa mga bangkiro at doon ay nalaman nila na hindi na pala talaga binubuksan ang tulay simula lang kahapon. Nalungkot ang mga bata lalo na si Jun kaya kinabukasan ay lalo itong hindi nakapasok sa eskwelahan bukod sa may sakit ito. Napagpasyahan ng tatlo na bisitahin si Jun at laking gulat ng mga ito nang malaman na papunta na ito sa Hokkaido dahil mas malinis umano ang hangin doon. Muli ay nabanggit ni Jun kung gaano niya kagusto na makita ang pagbubukas ng tulay kaya nang pauwi na ang tatlo ay naisip ni Ryotsu na pilitin nila na matupad ang pangarap na iyon ng kaibigan nila. Nang sumunod na araw ay kumatok si Ryotsu sa bintana ni Jun para yayain ito sa Kachidoki Bridge. Pagkarating doon ay pinapwesto nila si Jun sa tapat ng tulay habang plano naman ng tatlo na i-operate ang control panel nyon. Iniwan ni Ryotsu ang dalawa sa baba para sila ang magpahinto sa mga dumadaang sasakyan habang siya naman ang umakyat papunta sa silid. Ngunit walang nakikinig sa dalawa hanggang sa ang patrol na ng mga pulis ang mapare nila. Nang masita sila ay agad na tumakbo ang dalawa pataas kaya hinabol sila ng mga pulis. Isinara nila ang pinto at dahil doon ay nataranta na si Ryotsu. Wala silang ibang magagawa kundi ang i-operate na ang control panel dahil naghihintay sa kanila si Jun at ayaw nilang mabigo na naman iyon. Nagsibabaan na ang mga pulis para pahintuan ang mga sasakyang dumaraan at hindi nagtagal ay nagbukas na ang tulay. Ngunit, isang pulis ang inabutan ng pagbubukas nyon at hindi na nito nagawa pang makatakbo kaya napalambitin na lang ito sa paghahati ng tulay. Habang pinagmamasdan ang Kachidoki Bridge ay tuwang-tuwa ang mga bata lalo na si Jun. Pero sa kabila nyon ay nagpatong-patong na ang mga sasakyang nasa tulay at naipit ang patrol ng mga pulis. Pagkatapos magtagumpay ng tatlo ay tumalon na sila sa dagat para hindi sila mahuli ng mga nagdatinggan na pulis. Tuluyan namang nakabitaw ang nakalambiting pulis at nahulog ito sa harap mismo ng lumalangoy na tatlong bata. Doon na nagtapos ang kwento ni Ryotsu nang biglang dumating doon si Jun para kuhanin ang kotse niya. Natuwa ang dalawa sa muli nilang pagkikita at ayon kay Jun ay naiwan niya ang sasakyan sa may tulay dahil nasiraan iyon at walang mekanikong dumating para gawin iyon. Maya-maya pa ay lumabas ang chief sa silid kaya natawa na lang si Ryotsu dahil narinig pala umano nito ang kwento niya. Ngunit baka sa mukha ng chief na hindi ito masaya dahil ang totoo ay ito pala ang pulis na naglambitin at nahulog sa pagbubukas ng tulay. Pinagpawisan ng malamig si Ryotsu nang mamukhaan na si Ohara nga iyon at pagkatapos ay nagulat siya nang sigawan siya ng chief dahil sa sobrang galit. Makalipas ang ilang taon sa wakas ay makakapaghiganti na ngayon ang chief. Nang sumunod na araw ay sumo wrestling naman ang pinapanood ng chief sa kanilang opisina habang wala pa silang ginagawa. Pagkalabas sa silid ay bakas ang saya sa mukha ng chief dahil hilig niya talaga ang manood ng sumo kaya iminungkahi ni Reiko na bakit hindi na lang umano ito manood ng live. Ngunit ayon kay Nakagawa ay hindi ganoon kadali na makabili ng tiket sa malalaking sumo match tulad na lang ng sa idolo ni Ohara na si Takanoyama. Napatawa na lang si Ryotsu nang marinig na pangarap ng chief na makapanood ng sumo wrestling ng live nang bigla nitong maalala ang tungkol sa isang raffle kaya tumayo na ito at umalis. Nagtungo siya sa bayan kung saan may mga nakadisplay na palaro at ang pinakamalaking mapapanalunan ay mga tiket para sa semi-final ng sumo match. Ngunit nang makita ng lalaki si Ryotsu ay agad nitong binuhat ang mga gamit para magsarado na dahil sa pambihirang swerte na meron umano ito sapagkat ilang beses na iyong nananalo.
Ngunit, inabutan pa rin naman siya nito kaya nakapaglaro pa rin si Ryotsu, at sa hindi inaasahang pangyayari ay nakuha nga nito ang papremyo. Agad na bumalik si Ryotsu sa kanilang istasyon at ipinagyabang kay Ohara ang kanyang mga tiket. Sinubukan niya yung ibenta sa kanilang chief pero dahil masyadong mahal ay hindi na nakaimik si Ohara. Dahil doon ay pinagtripan pa lalo ni Ryotsu ang chief at sinabing isasama niya sina Nakagawa at Reiko pati na rin ang lalaking nagtitinda ng ramen. Gayunpaman, binawi niya naman agad iyon at sinabing isasama niya ang chief kapalit ng mamahaling alak nito para may mainom umano sila habang nanunood. Pumayag na rin si Ohara alang-alang sa pangarap niyang mapanood. Kinabukasan ay nagtungo na sila sa Kokujikan Pavilion kung saan gaganapin ang semifinal. Habang naglalakad ay biglang nabangga si Ohara ng isang babae pero natulala lang ito dahil napakaganda niyon. Maya-maya pa ay ibinigay na ni Ryotsu ang mga tiket at niyaya nang pumasok ang tatlo, nang bigla namang hamangin ng malakas kaya nilipad palayo ang tiket ni Ryotsu. Sa halip na mag-alala ay natuwa pa ang chief dahil makakapanood umano sila ng maayos dahil wala si Ryotsu. Ngunit mabilis pa rin naman itong nakabalik kahit sa ilog pa nito naabutan ang kanyang tiket. Dahil doon ay sama-sama pa rin silang manunood kaya pumasok na sila sa loob. Agad na inilabas ni Ohara ang kanyang binocular para mas mapanood niya ng ayos ang laban, nang bigla naman iyong agawin ni Ryotsu sabay sambat na sa kanya naman galing ang tiket. Habang ginagamit iyon ni Ryotsu ay muli niyang nakita ang babae na nakabangga kanina ni Ohara. Samantala, para naman hindi na magtalo pa sina Ryotsu at Ohara tungkol sa paggamit ng binocular ay niyaya na ni Nakagawa ang tatlo na uminom na lang sila. Hindi nagtagal ay inanunsyo na ang pagsisimula ng laban kaya labis na nasasabik si Ohara, habang nabaling naman ang atensyon ni Ryotsu sa pagkain. Sa pagsisimula pa lang ay tutok na ang chief sa panonood nang bigla itong kalabitin ni Ryotsu para hingin ang yakitori nito. Nainis ang chief kaya tumingin na ito kay Ryotsu, ngunit kasabay niyon ay ang pagbagsak naman ni Mei Noumi kaya hindi iyon nasaksihan ng chief. Habang tuwang-tuwa ang ibang manunood ay galit na galit naman si Ohara kay Ryotsu, at para makapagpalamig ay umalis muna ito. Makalipas ang ilang minuto ay naisip ni Ryotsu na sundan na ang chief dahil baka hindi umano nito matukoy ang daan pabalik. Habang naglalakad ay nakabanggaan din ni Ryotsu ang babae kanina pero nang mapansin yun ang mga pulis ay may biglang inilagay ang babae sa bulsa ng damit ni Ryotsu. Sa kabilang dako ay nalilito at hindi malaman ng chief kung saang pinto siya papasok kaya nang makita niya ang mga pulis ay nagtanong siya sa mga ito, ngunit bago pa man siya sagutin ng mga iyon ay tinawag na siya ni Ryotsu. Bago umalis ay pinaalalahanan ng isang pulis si Ohara na mag-ingat sapagkat may gumagala umanong mandurukot doon sa pavilion. Nangyayain na ng chief si Ryotsu pabalik ay dumiretso muna ito sa isang tindahan ng mga souvenir kaya naisip ng chief na bumili na rin. Ngunit nang magbabayad na ay saka pa lamang napagtanto ng chief na nawawala pala ang wallet niya. Dahil doon ay sinabi ni Ryotsu na siya na lang muna ang magbabayad pero laking gulat nito nang makita na hindi naman sa kanya ang wallet na nadukot niya. Isang matanda ang sumigaw at sinabing sa kanya ang wallet na iyon kaya agad nitong tinawag ang mga pulis at pinagbintangan si Ryotsu na iyon ang gumagalang mandurukot. Natarante si Ryotsu kaya tumakbo agad ito pati na rin ang chief. Naisip niya na ang babae ang may kagagawan yun kaya kailangan umano niya iyong mahanap para malinis ang kanyang pangalan. Para tigilan siya ng mga humahabol na pulis ay itinulak niya ang chief para doon mapunta ang atensyon ng mga pulis. Gayunpaman patuloy pa rin siyang hinabol ng isang pulis kaya hindi siya tumigil hanggat hindi niya nahahanap ang babae. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa pati sa loob ng silid kung saan nagaganap ang sumo wrestling kaya napatayo sina Reiko para sundan si Ryotsu at alamin kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng mahabang takbuhan sa wakas ay nakita na ni Ryotsu ang babae na kasalukuyan na namang nandudukot sa isang matanda. Sumigaw siya na nandudukot ang babae kaya agad itong tumakbo. Sa huli ay nagawang hulihin ni Ryotsu ang babae, ngunit siya pa rin talaga ang pinagbibintangan ng pulis kaya sinabi ng matandang biktima na ang babae nga ang mandurukot. Marihing tumanggi ang babae sa paratang hanggang sa aksidenteng mahulog sa damit nito ang pitaka ng matanda. Dahil doon ay inaresto na ang babae at nalinis na ang pangalan ni Ryotsu kaya bumalik na ang mga ito sa pavilion para sa pinaka-aabangan nilang laban. Nainis si Ryotsu dahil iniwan siya ng tatlo gayong sa kanya naman umano galing ang tiket ng mga ito. Agad siyang sumunod at nang nasa panabik ng parte ay tinakpan niya ang mata ni Ohara dahilan para hindi na naman ito masaksihan ang katapusan ng laban. Dahil doon ay galit na naman ang chief kay Ryotsu at umabot pa sa sakitan ng dalawa bagay na ikinatuwa ng mga tao dahil may bago na naman umano silang mapapanood na laban. Pagkatapos ng mga nangyari ay balik trabaho na ulit sila. Ngunit habang tinatalakay ng chief ang tungkol sa pagtaas ng bilang ng aksidente sa trapiko sa kanilang lungsod ay abala at hindi nakikinig si Ryotsu kaya muli ay nagtalo na naman sila ng chief. Maya-maya pa ay nag-walk out na ang chief at sinabing kailangang may maisip na paraan si Ryotsu kung paano masosolusyonan ang problema.
Gayunpaman, inis na inis din si Ryotso at sinabing maglakad na lang ang lahat para mawala na ang problema sa trapiko kesa mag-iisip pa siya ng solusyon gayong abala rin naman siya sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay biglang dumating si Honda sa opisina na may dala pang cake bilang pagpapakilala na siya ang bagong kapitbahay ng mga ito sa lugar. Mapapansin na malambot kumilos si Honda habang nakikipagkwentuhan kina Reiko nang bigla silang mapatingin sa labas dahil sa dumaan na tatlong mabibilis na motorsiklo na hinahabol ni Nakamachi at Naoko. Hindi nagpapatinag ang tatlo at mas binilisan pa ng mga ito ang pagpapatakbo ng kanilang motorsiklo, kaya naman tinawag na ni Ryotso si Honda para habulin ang mga iyon. Noong una ay ayaw pa sana ni Honda dahil natatakot ito sa tatlong lalaki pero napilitan din ito dahil kay Ryotso. Pagkasakay sa motorsiklo ay biglang nagbago ang tono ni Honda. Naging maskulado ito at ipinakita kung gaano siya kalupit magpatakbo ng motorsiklo. Pinihit nito ng todo ang throttle kaya mabilis nilang naabutan ang tatlong lalaki. Humanga ang apat sa ginawa ni Honda kaya sinabi ni Ryotso na iyon ay dahil dati itong miyembro ng biker gang pero ngayon ay taga-traffic bureau na. Oras umano na sumakay si Honda sa motorsiklo nito ay nagbabago ang tono at pagkatao nito. Dahil babago pa lang nag-iinit ang makina ng motor ay niyaya ni Honda si Ryotso na manghuli pa sila ng pasaway sa daan, ngunit ang ending ay napag-alitan sila ng chief dahil sa pagkasira umano ng tatlong motorsiklo at isang kotse na nagdulot ng matinding traffic. Sinubukang kakalmayan ni Ryotso ang kanilang chief pero mas lalo lang itong nagalit sapagkat alam ni Ohara na si Ryotso na naman ang may kagagawa ng mga nangyari. Dahil doon ay ibinigay nito kay Ryotso ang 100 libro na lahat ay tungkol sa kaligtasan sa kalsada para mas maintindihan yon ang mga patakaran. Ngunit sa halip na magbasa ay mas inuna pa ni Ryotso ang larwang eroplano kaya pinaalalahanan ito ni Reiko na mananagot na naman sa chief kapag hindi ito nagbasa. Nagreklamo lang si Ryotso at pinansin pa ang stuffed toy na hawak ni Reiko dahil kamukha niya iyon at nang malaman na gagamitin iyon sa demonstrasyon ng kaligtasan sa trapiko ay nainis si Ryotso at pilit iyong inaagaw kay Reiko. Ngunit maya-maya pa ay dumating na ang chief kaya muli ay napag-alitan na naman si Ryotso at sinabing bukas ay kailangang alam na nito ang nasa 100 libro na ibinigay niya para sa gaganaping pagpupulong tungkol sa road safety courses. Kinabukasan, dumating sa tamang oras ang lahat maliban kay Ryotso na nagtatago pa at nagkunwaring na late siya ng dating dahil sa napakaraming dahilan. Gayunpaman para magmukhang mabait sa harap ng mga tao ay pinigilan ni Ohara na huwag masigawan si Ryotso pero lihim naman itong pinipisil ang kaliwang balikat ng ating bida. Maya-maya pa ay nagsimula na sila at walang kaalam-alam si Ryotso na may binabalak na gawin sa kanya ang chief. Gayunpaman, lingid din sa kaalaman ng chief na may plano rin si Ryotso kaya tinawagan na nito si Honda. Naging kitawa-tawa si Ryotso matapos itong pagbihisin ni Ohara ng damit na pambata bilang parte ng kanilang demonstrasyon ng maingat na pagtawid sa kalsada. Nagpatuloy ang pag-acting ni Ryotso bilang bata hanggang sa patulan na nito ang chief kaya sinabi ni na Nakagawa na hindi magiging kapaki-pakinabang ang kurso nilang iyon. Pagkatapos mapaglaruan, gumanti si Ryotso sa kanilang chief sa pamamagitan ng pagpapasakay dito sa remote control na motorsiklo hanggang sa tumilapon ito. Sa pagpapatuloy ng demonstrasyon, nagtaka na ang mga tao dahil parang iba na ang ikinikilos ni na Ohara sapagkat sobra na ang kapinsalaang naidulot ng mga ito. Nang sumunod na araw, nagpresenta si Reiko na siya na ang lalabas para bumili ng pagkain nila kaya isa-isa na niyang tinanong ang apat kung ano ang kakainin ng mga ito. Ngunit nang si Ryotso na ang tinanong ay hindi ito nagbili ng pagkain bagkus nagpatuloy lang sa pag-eehersisyo para matuno o mano ang kinain niya bilang paghahanda sa gaganaping salo-salo sa bahay ni na Nakagawa. Tinanong muna ng chief kay Nakagawa kung marami ba ang ihahandang pagkain mamayang gabi, at nang makumpirma ay pinabawasan na nito ang pabiling pagkain kay Reiko nang sa gayon ay marami rin siyang makain mamaya. Tumayo si Ryotso at sinabing siya nga ay kahapon pang hindi kumakain bagay na pinuna ng chief dahil maari umanong hindi ito makapagtrabaho na maayos dahil sa gutom. Gayunpaman tumanggi pa rin si Ryotso na kumain. Kinahaponan ay sumabay na sila kay Nakagawa papunta sa bahay ng mga ito, at mula sa malapad na Ferrari hanggang sa malawak na ari-arian ng pamilya Nakagawa ay manghang-mangha ang apat. Dahil sa sobrang laki ng lugar, maging si Nakagawa ay naliligaw pa pauwi kaya kinakailangan pa nitong gumamit ng GPS. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bahay ni Nakagawa, at laking gulat ng mga ito nang malaman na may kanya-kanyang bahay-mansyon ang pamilya. Pagpasok sa loob ay mas lalong humanga ang apat dahil kaya silang ilibot ng silid na kinaroroonan nila patungo sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ngunit lingid sa kaalaman ng pamilya Nakagawa na may nakapasok na ibang tao sa kanilang teritoryo. Hindi nagtagal ay nagpalit na ng kasuotan ng apat at isinama na sila ni Nakagawa patungo sa lugar ng kaganapan. Nakita nila doon ang ibang kilala at matataas na tao kaya pinlano ng tatlo na magpa-picture at magpa-autograph sa mga iyon, habang si Ryotso naman ay tanging pagkain lang ang iniisip.
Ngunit bago ang lahat ay sinabi ni Nakagawa na ipapakilala muna niya sa mga ito ang taong nagdiriwang ng kaarawan ngayon, si Prinsipe Hondara. Nadismaya si Ryotsu nang malaman na bata lang pala umano ang tinutukoy na prinsipe ni Nakagawa kaya nainas iyon sa kanya. Doon na nagsimulang hindi magkasundo ang dalawa kaya ang chief na ang humingi ng dispensa para sa isip bata na si Ryotsu. Nag-ikot muna si Ryotsu sa lugar upang maghanap ng makakain, at nang may mapili na siya ay doon naman niya nalaman na hindi pa maaaring magbigay ng pagkain hanggat hindi pa nahihipan ng prinsipe ang kandila sa cake nito. Dahil kahapon pang hindi kumakain ay nakiusap si Ryotsu sa lalaki, nang biglang dumating ang prinsipe at ipinag-utos na bigyan na ito pero bago iyon ay may ibinulong muna ito sa lalaki. Maya-maya pa ay ibinigay na ng lalaki ang mga sushi bagay na ikinatuwa ni Ryotsu kaya agad niya na iyong kinain pero bigla siyang napaiyak dahil sa sobrang anghang ng wasabi. Tuwang-tuwa ang prinsipe dahil nakaganti na umano siya sa pang-iinsulto ni Ryotsu. Pagkatapos yun ay ini-anunsyo na ang pag-ihip ng prinsipe sa kandila ng kanyang cake kaya agad itong pumunta sa entablado pero lingid sa kaalaman nito na sinundan siya ni Ryotsu. Nang pamwesto na si Hondara ay nagpalakpakan na ang mga tao at pinaputok na ang mga party poppers. Kasabay niyon ay ang pagpapaputok rin ng nakatutok na baril sa prinsipe ng lalaking nang himasok sa teritoryo, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil nakaiwas ang bata matapos ay sobsob ni Ryotsu ang mukha nito sa cake. Agad na nakarating kay Nakagawa ang tungkol sa teroristang grupo. Sa venue, habang abala si Ryotsu sa pagkuha ng mga pagkain ay sinundan naman ito ng prinsipe para kainin ang bawat kukuhanin nito. Sa mga oras na iyon ay inaasinta na muli ng lalaki ang prinsipe habang sina Nakagawa naman ay naghanda na para tugisin ang mga iyon. Habang naghahabulan sina Ryotsu at Hondara sa isang pirasong karne ay dumating naman sina Nakagawa para ipagbigay alam sa mga bisita ang tungkol sa teroristang nakapasok doon. Agad na pinababa ni Nakagawa ang sahig buong silid papunta sa ilalim kung saan magiging ligtas ang lahat. Ngunit pagkain pa rin talaga ang nasa isip ni Ryotsu sa kabila ng panganib na maaaring kaharapin nila kaya pilit itong naglambatan para makabalik, ngunit ang ikinabahala ng iba ay sumama dito ang prinsipe. Kakainin na sana ni Ryotsu ang pagkain na nasa mesa pero hindi iyon natuloy dahil nilagyan ito ni Hondara ng hot sauce. Naghabulan pa ang dalawa at nag-agawan sa inihaw na manok hanggang sa dumating na ang mga terorista. Dahil doon ay pinasabugan sila ng mga ito ng bomba dahilan para tumilapon sila papunta sa silid kung nasaan sina Nakagawa. Pagkatapos ay nagpakawala si Nakagawa ng gas na pampatulog na siyang naging dahilan para bumagsak ang dalawang lalaki. Ngunit nang lapitan nila ang mga ito ay nakita nilang nakasuot pala ng gas mask ang mga terorista kaya sila pa ang natutukan ng mga ito ng baril. Habang nakataas ang mga kamay ay umaasa si Nakagawa na mapindot ni Ryotsu ang switch. Naiwan kasi ito sa silid dahil pilit pa rin itong hinahanap ang inihaw na manok. Dahil sa sobrang gutom ay namalikmata na si Ryotsu kaya agad nitong hinila at isinubo ang tinutukoy na switch ni Nakagawa. Dahil doon ay nabuksan ang trapdoor na siya mismong kinatatayuan ng dalawang lalaki kaya nahulog ang mga ito. Bumalik agad ang lima sa loob ng silid at nagpasalamat kay Ryotsu dahil nailigtas sila nito mula sa panganib. Ngunit dahil sa tuwa na nahanap na niya ang inihaw na manok ay napaupo si Ryotsu sa harap ng emergency self-destruct button at aksidente itong napindot. Iyon ang naging dahilan para liparin pataas si Ryotsu. Kinabukasan, dinalaw si Ryotsu ng mga kasamahan niya sa ospital upang gawaran sa pagiging bayani pero pagkain pa rin ang gusto nito. Dumating din doon si Hondara na may dalang sushi para kay Ryotsu bilang pasasalamat dito sa pagligtas sa kanila. Ngunit nang kainin na iyon ni Ryotsu ay napatayo ito sa kanyang pagkakahiga dahil maanghang na naman ang sushi na dala ng prinsipe.